Hello guys, so today is our third day here in Zamboanga City and papunta tayo ngayon sa Once Islas. Pero before yon, papakita ko lang sa inyo yung ginawa naming mali na naging reason para malate kami ng dating. So meron kaming napanood na video na ang terminal daw ay nasa Ayala Terminal, which is 5 minutes away kung mag-grab trike sa Ever-O Business Hotel kung saan kami tumutuloy. Pero pagdating namin doon, hindi raw doon yung sakayan papuntang Panubigan. Ayala po. Saan po kayo, ma'am? Sa Panubigan? Altidol siguro yung busin. Ha? Panubigan? Altidol yung busin. Saan doon? Good, Panubigan, dito po. Doon busin yung Panubigan, yung altidol yung sa lampas ng South Ring. Doon sa aradan ng mga sanggali. Gateway. Doon sa gateway po. Sa likod ng... Sa may metro ba? Doon po. Doon po yung Panubigan. Dito po mga Ayala. Dito lang kayo po, diretso lang. Sige po. Mali yun sa ano. Bali, yung tamang sakayan is yung terminal sa Gateway. Kung sa Ever-O Business Hotel din kayo tumutuloy, walking distance lang siya dahil kabilang kanto lang siya. Dahil doon sa maling terminal na pinuntahan namin, inabutan na kami ng araw. So, nakasakay kami ng exactly 6 AM pero umalis yung van ng 7 AM na. By the way, yung Panubigan ay barangay within Zamboanga City kung nasan yung port going to Once Islas. Sabihin nyo lang sa van na ibaba kayo sa Panubigan at papunta kayo ng Once Islas, then alam na nila yon. Travel time is almost 1 hour, though wala naman traffic paglabas ng city proper. Sa Panubigan? Thank you. Bakit ka na, B? Once Islas. Pagbaba nyo ng junction ng Panubigan, antay lang kayo ng habal na maghahatid sa inyo papunta sa port. Bali, diretso na kayo sa port ng Once Islas. Dati kasi need nyo pa raw dumaan sa barangay, pero ngayon hindi na. So from junction to port ay around 15 minutes and siningil kami ng 70 pesos, dalawa na kami doon. Hello sir, ma'am. Good morning. Good morning po. Ako sa Islas po sila? Opo. Okay. Ito po tayo sir. Register na lang po. Naka-ano rin po kami, nagpa-book sa tourism. Yes po. Pero hindi kayo nag-payment doon sir? Hindi po. Dito na lahat. Sir, anong ruta nyo? May dalawang ruta po kami. Yung Island Cruise, lahat ng 11 island, mahaping nyo, 3 isla kayo magbaba. First, si Ramon, second, Baong-Baong, last, Bisaya. Yung bayad nyo sa bangka is 2.5. Tapos yung tour guide 300, entrance fee, environmental fee 200 each. Tapos yung cottage 150 po sa bawat isla. Yung pangalawang ruta is Diba. Dito lang po sa Bisaya at saka Baong-Baong. Pero yung entrance fee, environmental fee, cottage fee, at saka tour guide fee, the same pa rin. Yung bangka lang po, ang may diferensya is 1.4. Pero dalawang isla lang. Ito pong seafood lunch, pwede pa po kumuha nun? Wala, ano sir, dapat mag-advise a day before. May mabibilang po doon? Kasi sa ngayon sir, wala nang ano, may blue crab, binebenta. Pero doon pa sa Mala, Pusit meron. Kung dito sa Malapit, wala na yung blue crab. Ano na lang, doon sa Mala meron. Gusto nyo magpabili na? Kasa magkano po yun? Tapos doon na ipaluto sa Island Ward, sa isla. Wala kayong baon sir? Wala eh. Tubig lang po. Tsaka, ayun eh. Yun sir, kasi kay Tarato tama lang, 25 lang. Magbili na lang sir ng bigas, tapos magbili na lang ng paluto na lang doon. Sige po. Magkano po? Yung bigas dito 60 per kilo, tapos yung blue crab is 300, tapos yung pusit 300 din per kilo. Ang isda wala dito.
Tapos magkano po kaya ang paluto? Pag doon na sa isla, pwede mga 200, bigay sa kanila. Lahat na po, lahat na. Narinig nyo naman yung rates, so hindi na natin siya i-detail. Nagpa-reserve din kami sa Zamboanga Tourism Office para ma-sure lang na magagawa namin itong tour. Dahil sa pagkakaalam ko, merong maximum number ng tourists per day. Ilalagay ko na lang dito yung email kung saan kayo pwede magpa-reserve. Yung sa ruta naman, ang pinili namin ay yung Island Cruise dahil hindi naman namin alam kung kailan kami makakabalik. Yung rates ng bangka ay good for 9 packs siya. Kung 9 packs kayo, mas makakatipid kayo dahil mas madami kayong maghahati sa payment. Pero kung tulad namin na dalawa lang, buo pa rin yung babayaran namin. Then sa food, unfortunately, wala kaming nabili sa palengke dahil ubos na raw. Dahil tinanghali kami ng dating gawa ng maling terminal. Anyway, may baon naman kaming donut at may maliit na sari-sari store naman sa Baong-Baong Island. Hanggang 3 PM lang din naman pwede magstay sa 11 islas, kaya pwede na yung baon namin. Ayan, assalamualaikum, buenos dias. Good morning, ma'am, sir. Welcome to 11 Islas, your eco-cultural tourism destination. Ako nga pala si Badri, ang mag-guide yung for today. So for today po, ang ruta natin is Island Cruise. Pagka sinabing Island Cruise, magpapulo natin lahat ng 11 island, pero sa 11 island, tatlo lang pwede natin babaan. Isa na rin ang ating first station, Solomon Island, meron tayo 25 to 30 minutes bago natin marating siya. And then, kung may mga question po kayo, ma'am, sir, regarding island, pwede kayo magtanong sa akin, and sana mag-enjoy. Thank you. Welcome. After 30 minutes, nakarating na kami sa first island na pwedeng babaan na ang Solomon Island. By the way, kahit maganda yung panahon, medyo malakas yung hampas ng alon pag nakalayo na kayo sa port. Pero okay lang naman dahil malaki naman yung bangka. Kung napansin nyo rin, meron din kaming kasamang police and yes, meron silang dalang baril. As per our tour guide, sila rin yung mga police na naka-assign sa Santa Cruz Island. Nagro-rotate lang sila and kasama nyo sila sa bangka dahil island hopping yung 11 islas. Hindi tulad sa Santa Cruz Island na isang isla lang. So, wala kayong dapat ikatakot. So ayan, nandito na tayo, ma'am, sir. Ito ang ating first station, welcome to Solomon Island. So yung activity natin dito, ma'am, sir, is swimming, snorkeling, trekking, diving, and kayaking. Yung trekking area po natin is from here papunta doon. May mini walk tayo dyan, rock formation, and then andyan din po banda yung diving site natin. Then kung gusto nyo po mag-CR or mag-business, may CR tayo dito. Then meron tayong tree house, ma'am, sir, pwede kayo makit dyan. Pagdating sa Solomon Island, naglakad-lakad lang kami saglit. Meron kayong makikitang blue na starfish at maliliit na isda. Pero hindi rin kami ganong nagtagal gawa ng medyo malalaki yung bato. Kaya nag-proceed na lang kami sa mini trekking area bago lumipat sa next island. Kung yung isang rutang pipiliin nyo, ito yung island na hindi nyo mapupuntahan. Bali, mas maikli yung travel time kasi yung dalawang island na pupuntahan nyo lang ay tanaw pa yung port. Sa lahat ng under commission sa tatlong island na hindi pa po kami magkakaroon ng pero bakasyon. After ng activity, dumiretso na rin kami sa next island which is yung Baong-Baong Island. Para sa amin, sa tatlong island na pwedeng babaan, ito yung pinakamaganda. Tapos, swerte pa na kami lang yung tao sa isla.
Ang problema lang, limited time lang yung pwede magstay dito. 1 hour lang yata. Then kailangan nyo na lumipat sa sunod na isla. By the way, itong buko pala na to, nabili namin to sa Siromon Island pa ng 30 pesos isa. Medyo nanginayang ako na isa lang yung binili namin kasi sobrang tamis niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa isla galing yung buko. Saktong-sakto siya pang tanggal ng alat sa bibig galing sa dagat. So, bukod sa swimming, isa pa na pwedeng gawing activity dito sa island ay ang kayak. Actually, pwede gawin yung kayak sa 3 island. Pero dahil dito yung pinaka nagustuhan naming island, dito na namin napiling gawin yung mag-kayak. Take note lang din na dito rin pinakamahal mag-kayak kasi ang kayak dito ay 300 pesos per 30 minutes. Pero sa ibang island, 300 pesos din pero unlimited time na yon. Hindi na kailangan mag-seguan. Hayaan mo kasal ka. Agusin na tadhana. Marunong ka bang mag-ano niya? Bilain mo muna ba? Paano pag nabasahin? Saka mo na ito. Ikaw. Ganito na lang. Ilahin. Tour guide ka. Kumain ka na. Dumalapit tayo sa madilis. B? Ang galing ah. Di ba dapat nakadiretso pa ano? Ay, bato na dito. Ang dito bato. After 1 hour, dumiretso na kami sa final island which is ang Bisaya Island. So dito nagda-lunch yung mga tao pero dahil donut lang yung dala namin, nagmerienda lang kami. Pero meron namang sari-sari store so nakabili kami ng pandagdag. After magmerienda at mag-swimming, pumunta na kami sa activity na meron dito sa island na to. So sa kabilang side ng island, kailangan nyo lang maglakad dito sa mababatong part na to. Nandun yung rock formation ng island. Pag nakapunta na kayo sa kabilang side ng isla, dito nyo na makikita yung mga rock formation. Makikita nyo yung marka ng mga hampas ng alon. So, pabalik na kami nito sa kabilang side ng isla. Pero kung nakita nyo yung isla sa right side, yan ay part pa rin daw ng Bisaya Island. And kung low tide lang daw, kaya daw yan tawirin ng nilalakad lang. Pero dahil mataas yung tubig ngayon, kailangan pa natin mag-boat transfer para mapuntahan yung isla na yon. Dahil almost 2 PM na nito, pumunta na kami sa final island na part din ng Bisaya Island bago bumalik ng port. So, para lang makita yung mga rock formation na nandito rin sa island. And para makapag-picture-picture.
Biro na yun. Pagkabalik namin ng port, nagbanlaw lang kami. Tapos yung pauwi, same way lang naman. Pwede nyong gawin yung same process. Babalik kayo ng junction ng Panubigan. Tapos doon kayo mag-aabang ng bus or van pabalik ng Zamboanga proper. Pero kami, sinuggest ng tour guide namin na ihatid kami ng habal sa Sangali. Kasi doon daw meron ng mga van na nag-aabang pabalik ng Zamboanga proper. Para hindi na raw kami mag-abang sa junction ng dadaan. Ang pinagkaiba lang niya, mas malayo siya kumpara sa junction. Pero ang daan nyo is pabalik ng Zamboanga proper. So, mas mahal yung binayaran namin sa habal. Pero 200 pesos lang naman, dalawa na kami. Pagdating namin ng Sangali, kumain muna kami dahil wala pa kaming kinakain na maayos buong araw. Actually, binanggit din ito ng tour guide namin dahil alam niya na merienda lang yung kinain namin sa 11 Islas na bago sumakay pabalik ng Zamboanga proper, pwede kaming kumain sa mga kainan sa Sangali. After kumain, pumunta na kami doon sa van. Nandun lang yung mga van mismo sa intersection so madali sila makita. Tapos sabihin nyo lang yung gateway. So yung gateway kung saan din kami sumakay papunta ng Panubigan. Tanong muna natin. Wait, dito po ba yung pag-gateway? Pag-gateway. After ng 1 hour na biyahe, nakabalik na kami ng gateway. So, ito yung gateway kung curious kayo kung ano yung itsura niya sa araw. Tapos, walking distance lang siya. Actually, kabilang kanto lang siya ng tinutuluyan namin sa Evero Business Hotel. So, yun lang. Peace.